Miss Barbie Forteza, abay handang-handa na para sa aktor na ito, dahil talagang dito po sa pinakabago niyang movie ay napatunayan niya na pwede na siyang makikolab dito sa aktor at magaling na direktor na ito. So, lahat ng yan ay pag-uusapan natin, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, bago tayo of course magpatuloy sa ating updates, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. So, ngayong araw, let's talk about the review, no? Kasi marami pong mga nagmo-movie review patungkol po dun sa mga nakapanood na ng Until She Remembers. Kasi ang Until She Remembers po ni Barbie Forteza, isang pelikulang drama na naglalayong tuklasin, no? Ito po yung sinasabi dyan, kung paano humuhubog ang mga alaala at relasyon sa ating pagkatao. Yun po yung sinasabi nila dito. Lalo na kung may ugnayan yon ay puno ng hiwaga, pagnanasa at matinding pagmamahal na tumatawid sa mga inaasahan ng lipunan. Sulit itong panoorin kasi hindi lang dahil sa malambot at makabuluhang naratibo nito, kundi pati na rin sa mga kakaibang paraan ng paggawa ng pelikula na ginagamit ni Direk Brillante Mendoza, kung saan halos walang traditional na script. Ang mga aktor ay umaasa sa improvisation at malalim na pangunawa sa kanilang mga karakter. So, inamin dito ni Miss Barbie Forteza na talagang sobra pong na challenge siya ng todo. Kasi number one, biruin ninyo, first time niya pong gumawa ng pelikula na walang script. At lahat ng yan ay Miss Charo Santos and Miss Boots Anson Roa, no? Ganon din po yung sinabi nila na first time po nilang gumawa ng ganitong klase ng movie na hindi ka babasa ng script, wala kang kakabisaduhing script, pero kailangan mong ibigay yung authentic mong reaksyon at emosyon sa nasabing sa nasabing segment na yan. Kasi number one, kaya ginagawa po nila yan kasi parang kayo po yung sasabihin lang sa iyo kung ano yung tema, kung ano yung gagawin nyo, pero kailangan mag-isip ka. You must be intelligent, napakabilis mo dapat mag-isip. Sa pinakabagong review ng PEP-PH, minigyan diin ng kausayan ng mga aktor ang pagiging masela ng tema at akabuang produktong sining na ipinakita ng pelikula na walang kinalaman sa biglang emosyonal na eksena, kundi sa mabagal at tapat na pagkwento. Ang pangunahing kwento ng pelikula ay umiikot sa karakter na si Angel, isang 16 years old na taon, no? Si Miss Barbie nga yun, 16 years old siya doon. Na tila hindi napapansin ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang paghihiwalay. Sa gitna ng kanyang sariling pagkabagot at personal na paghahanap ng sarili, nakahanap siya ng lakas ng loob sa kanyang lola na si Lola Concha, isang matandang babae na may malubhang karamdaman. Si Angel, which is si Miss Barbie, ay nagsilbing kaagapay ni Lola Concha upang hanapin ang isang mahalagang tao sa buhay nito. Ang kanyang dating kasintahan na tunay na pag-ibig na si Katrina. Ang paglalakbay na ito ay hindi Catherine ang pangalan niya. No, dito. Ang kanyang dating kasintahan ay tunay na pag-ibig na si Catherine. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang pisikal na paghahanap sa isang nawawalang tao, kundi isang emosyonal at spiritual na paghahanap din ng sarili, ng nakaraan, at kung paano maaaring makapagbigay buo ang alaala sa isang tao kahit na ang oras ay tumatakbo at unti-unting nauubos. Para lang po sa kaalaman po ninyo, no, kung nasabi ko na to sa mga previous vlogs ko, na ito pong si Miss Charo at saka parang parang member sila ng LGBTQ, no, mga third mga tomboy sila dito. And sila talaga yung magka-relasyon, si Miss Boots, if I'm not mistaken, yun pa kasi yung pagkakabasa ko. Di ko pa kasi napanood kasi wala pa tayong time to watch, no, pero papanoorin po natin yung mga weekends, ganun. So, yun yung pinaka sentro ng storya na ito, no.
So, isa sa pinag-uusapan ng paggawa ng pelikulang ito ay hindi pangkaraniwang estilo ng direktor ni Direk Brillante Mendoza. Sa halip na gumamit ng typical na scripted film approach, binigyan ng direktor ang mga aktor ng outline ng kwento at sila mismo hinayaang lumika ng mga linya, emosyon at aktwal na pagganap base sa natural nilang reaksyon at pakiramdam sa karakter. Ayon kay Barbie Fortesa, ito ang unang pagkakataon, ito yung sinasabi ko sa inyo, na gumawa na sa ganitong estilo kung saan halos walang tinutulukan or tinutukan eksaktong linya, kundi isang maluwag na gabay lang ang kanyang sinusunod. Inilalarawan niya ang proseso bilang paraang masterclass ng pag-arte at isang paglalakbay na nagbukas sa kanya ng bagong pananaw sa paggawa ng pelikula. Sinabi rin niya na pagkatapos ng pangunahing shoot, kinailangan nilang bumalik para sa isang additional na eksena sa 2 buwan pagkatapos, at ito isang mapanuring karanasan dahil kailangan niya muling makapasok sa emotional state ng kanyang character. So, kaya po sinasabi dito na talagang pwede na siyang maki-collab or pwede na rin siyang makatrabaho ni si Coco Martin yung tinutukoy, kasi si Coco po kasi parang isa rin sa mga dream niya na makasama sa isang serye or makatrabaho si Miss Barbie Fortesa, because he said that Barbie is very intelligent actress, napakagaling mag-isip, napakagaling pumukol ng mga emosyon, script. Dito po napatunayan na pwede na sila mag-collab ni Mr. Coco. So, it's either isa siya sa mga magiging mga makakasama ni Miss Barbie, or pwedeng gumawa itong si Coco Martin ng isang premyadong pelikula kung saan si Miss Barbie Fortesa ang bida pero walang script. Oh, 'di ba? At ang request sa marami na sana nga si Mr. David Licauco na, no, yung kanya pong yung kanyang makasama dito. And at the same time, si Mr. Coco Martin kasi intelligent din siya sa paggawa ng mga ganitong klase ng mga mga premyadong movies and teleseries, ganyan. Pero sa ngayon, ang pinagkakabisihan niya kasi ni Barbie, bukod po dun sa kanya pong Until She Remembers movie, ay gagawa na rin siya, magawa na rin siya ng kanyang series naman sa Netflix kasama si pangalan ng aktor na to, nakakalimutan ko, i-comment nyo nga sa Enchong D, ayun, from ABS-CBN. So, collaboration po yan ng ABS at ng GMA. So, sa ngayon, wala pa tayong aasahang proyekto with Mr. David Licauco and Barbie Fortesa, kasi marami pang naka-line up kay Barbie. Lalo na't ang dami pong nakapansin sa kanya sa galing niya, no? Talagang masasabi mong very, versatile actress. Pwede siya sa drama, comedy, pwede siya sa heavy drama, romantic comedy film, pwede siya sa lahat. Pwede siya maging kontrabida. Kaya very siya ngayon talagang in demand ang isang Barbie Fortesa, dahil pinakita niya lang naman na talagang worth it siyang bigyan ng maraming project ngayon. Pero ang request nating marami na sana isa na si Mr. David Licauco sa mga naka-line up, kasi deserve naman talaga na magkaroon na ng panibagong film or panibagong project ang Barda. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Daraj channel. God bless everyone.